Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Ako nga po pala si Mara at ang ibabahagi ko sa inyo ay isang karanasang hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag kung totoo ba o guni-guni ko lang. Pero isang bagay ang sigurado. Mula nung araw na yun, hindi na ako muling naging panatag. Taong 2017, lumuwas ako mula Maynila papuntang San Pablo, Laguna. Plano ko sanang magbakasyon muna sa lola ko habang nagpapahinga sa trabaho. Tahimik na lugar yung probinsya nila. Malayo sa ingay ng lungsod. Puro puno at tanaw pa ang bundok sa di kalayuan. Ang bahay ni Lola ay luman-luma na. Bahay pa raw kasi yun ng lolo ko nung panahon ng Hapon. May malaking bintana. Kahoy ang sahig. At paggabi, maririnig mo talaga ang kaluskos ng bawat hakbang mo. Una kong napansin, may kakaibang lamig sa loob ng bahay. Hindi yun malamig na parang hangin sa gabi. Kung hindi, lamig na parang may nakamasid sa'yo. Unang gabi ko pa lang, may narinig na agad akong tunog na yabag. Mula sa labas ng kwarto. Siguro si Lolo lang yon, ang sabi ko sa sarili ko. Pero nang sinilip ko, wala naman. Walang tao. Tahimik. Ang ilaw sa pasilyo, mahina na at kumikislap. Bago ko isara ulit ang pinto, may sumilip mula sa kabilang kwarto. Parang anino lang. Mabilis, pero malinaw. Isang babaeng nakaputi. Kinabahan ako, pero sinubukan kong huwag pansinin. Sabi ni Lola, minsan may mga espiritu lang talaga dito. Hayaan mo lang sila, apo. Kaya pinilit kong matulog. Habang tumatagal ako sa bahay, parami ng parami ang kakaibang nangyayari. Pagkagising ko, may mga basang yapak sa sahig. Mula sa labas papasok sa kwarto ko. Minsan naman, may naririnig akong humahagik-gik ng babae. Mula sa banyo. Kahit ako lang mag-isa. At gabi-gabi, lagi akong nagigising eksaktong 3:00. Isang gabi, napuno na ako. Sinubukan kong mag-record gamit ang cellphone ko. Gusto kong malaman kung may naririnig nga akong kakaiba. Kinabukasan, pinakinggan ko yung audio. Tahimik sa una. Tapos, biglang may bulong. Malapit sa mismong mic. Hindi ka niya pinansin. Sumama ka sa akin. Kinilabutan ako. Nilapag ko agad ang cellphone at halos maiyak ako sa takot. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng gamit sa aparador, may nahulog na lumang larawan. Itim at puti.
At sa litrato, nakatayo si Lola. Mga 20 taon pa lang siguro siya nun. Sa likod niya, may isang babae rin na nakaputi, pero nakatalikod. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kapareho siya ng anino na nakita ko nung unang gabi ko. Tinawag ko si Lola at tinanong ko sino yung babae sa likod niya. Biglang nanlumo si Lola. Nanginginig ang kamay niya nung kinuha niya ang larawan sa akin. Ako, huwag mo na sanang alamin yan. Pero dahil nakita mo na, siya si Isabel, ang ate ko. Matagal na siyang patay. Ang nanginginig na sabi ng aking lola. Kwento ni Lola, noong kabataan daw nila, labis ang selos ni Isabel sa kanya. Lahat kasi ng atensyon ng kanyang mga magulang kay Lola napupunta. Hanggang isang gabi, nag-away sila ng matindi. At mula noon, hindi na raw nakakita si Isabel. Ayon sa matatanda, tumakbo si Isabel papunta sa kakahuyan, sa likod ng bahay. Kinabukasan, nakita siya doon. Nakaluhod at may lubid sa leeg. Sabi ng lola, mula noon, walang gustong tumira sa lumang bahay. Kasi palagi may naririnig na umiiyak sa kwarto ni Isabel. Nung gabing iyon, habang natutulog ako, napanaginipan ko si Isabel. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakangiti, pero may luha sa mata. Ang unfair, Mara. Paborito ka rin niya, di ba? Ako naman ngayon ang mamahalin nila. Ang sabi ni Isabel sa aking panaginip. Bigla akong nagising at laking gulat ko nang nasa harap ko siya mismo. Hindi na panaginip. Nakaangat sa ere. Nakatingin sa akin. Duguan ang mga mata. Tinakpan ko ang ulo ko ng kumot. Nanginginig ako sa takot. Pero kahit nakatakip na, naririnig ko pa rin ang boses niya. Hindi ka niya pinansin. Sumama ka sa akin. Yan ang paulit-ulit kong naririnig. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis na sa bahay ni Lola. Nang papalayo na ako, napansin ko sa salamin ng sasakyan, may babaeng nakaupo sa likod. Nakaputi at nakangiti. Paglingon ko, wala na. At simula noon, tuwing gabi, kahit saan ako magpunta, palagi kong naririnig ang kaluskos ng mga paa sa labas ng kwarto at ang bulong na hindi nawawala sa akin. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ng nangyari sa Laguna, agad akong bumalik sa Maynila. Iniwan ko lahat.
pati mga damit at gamit ko sa bahay ni Lola. Gusto ko lang makalimot. Lumipat ako sa isang apartment sa Mandaluyong. Malapit lang sa opisina ko. Bagong simula, bagong buhay. Yan ang sabi ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong kalimutan, may mga gabi pa rin na parang may nakatingin sa akin. Isang gabi, habang nasa banyo ako, biglang bumukas ang ilaw sa sala. Tahimik naman akong mag-isa sa bahay. Nung lumabas ako, may basa na namang yapak papunta sa kwarto ko. Katulad ng nakita ko noon sa Laguna. Pinilit kong wag nang pansinin. Pero kinabukasan, may kakaibang nangyari. Pagpasok ko sa opisina, sinabi ng katrabaho kong si Trina, "Uy Mara, sino yung kasabay mong pumasok kanina? Ang ganda ng babaeng nakaputi ha?" Nanlamig ako. Wala naman kasi akong kasabay. Tinanong ko siya kung ano ang itsura. At ang sabi niya, mahaba yung buhok tapos parang nangungusap yung mata. Pero hindi siya ngumiti, nakatingin lang sa'yo. Ang sagot ni Trina. Doon ko lang naisip, si Isabel. Ang babaeng nakita ni Trina. Simula noon, gabi-gabi ko nang napapanaginipan si Isabel. Pare-pareho ang eksena. Nasa harap siya ng lumang bahay ni Lola at tinatawag ako. "Mara, bumalik ka rito. May dapat kang malaman." Pagkagising ko, lagi akong pawis na pawis at nanginginig. At sa cellphone ko, lagi kong napapansin, may bagong voice memo. Kahit hindi ko naman yun pinipindot. Pag pinakinggan ko, may boses ng babae, paus at mahina. "Hindi ako ang sumusunod sa iyo. Ikaw ang bumalik sa akin." Makalipas ang ilang linggo, dumalaw si Lola sa Maynila. Dala niya ang ilang lumang gamit, kabilang ang isang kahoy na baul. Sabi niya, gusto raw niyang maiwan sa akin ang mga alaala ng pamilya. Pero nang binuksan ko ang baul, may nakita akong lumang barot saya. Puting-puti at basang-basa. Naramdaman kong parang may malamig na hangin na lumusot sa dibdib ko. Sinara ko agad ang baul. Tinanong ko si Lola kung kanino yun. Tumahimik lang siya. Tapos bigla siyang napaluha. "Apo, hindi ko na dapat sinabi yung totoo noon. Si Isabel, hindi lang basta nagselo sa akin. May nangyari sa kanya dahil sa akin." Ang tugon ni Lola. Inalam ko kung ano yon. At ikinuwento naman niya. Noong kabataan daw nila,
Parehong nagkagusto si Lola at Isabel sa iisang lalaki lang, si Tomas, isang manliligaw sa kanilang baryo. Si Tomas, mas pinili si Lola. At nung gabi bago mawala si Isabel, nagkaroon sila ng matinding alitan. Ang hindi alam ng lahat, si Isabel pala ay buntis noong panahon na yun. At si Tomas ang ama. Nang mamatay si Isabel, hindi lang poot ang naiwan niya. Kung hindi, pagdurusa, inggit at pagnanasa ng hustisya. At ayon kay Lola, Isabel told me once, kung hindi raw siya pwede magmahal ng buhay pa siya, magmamahal siya kahit patay na siya. Pagkatapos ng pag-alis ni Lola, lalong naging kakaiba ang mga nangyayari. Sa mga gabi, nawawala ako sa sarili. Nagigising ako sa iba't ibang parte ng apartment. Minsan sa banyo, minsan sa ilalim ng mesa. May suot na puting bestida na hindi ko naman pag-aari. Isang umaga, nakita ko rin ang sarili kong nakaharap sa salamin. Pero ang refleksyon ko, ngumiti ng mag-isa. Hindi ako yun. At mula sa bibig ng refleksyon, may lumabas na boses. Ang ganda ng katawan mo, Mara. Bagay sa akin. Kinilabutan ako. Napasigaw. At nang tumingin ulit ako na ulit yung nasa salamin. Dahil sa sobrang takot, nagpunta ako sa simbahan. Nakilala ko si Padre Ricardo, isang matandang pari na matagal nang nakadestino sa Laguna. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Isabel, bigla siyang tumahimik. Sabi niya, may record kami ng batang babae noon na pinaniniwala ang sinaniban. Ang pangalan niya Mara Isabel. Nang marinig ko yun, parang tumigil ang mundo ko. Mara? Isabel? Magkasama ang pangalan namin? Tinanong ko si Padre Ricardo kung ano ang nangyari sa batang yun. Ang sabi niya, pinanganak siya pero patay. Anak daw siya ng isang babaeng nagpakatiwakal doon sa kakahuyan. Si Isabel. Bigla akong naalala. Sabi ni Lola nun, hindi ko dapat sinabi ang totoo. Nung araw na dinala ako ng mga magulang ko sa kanya bilang bata pa, lagi niyang sinasabi, pinagkaloob ka sa akin ng kapatid ko. Ngayon ko lang naiintindihan. Ako pala ang ipinanganak ni Isabel. Bago siya nagpatiwakal. At ngayon lumalaki na ako. Unti-unti niyang binabalikan ang katawan na dapat sanay sa kanya.
Pagkatapos ng mga pangyayari sa Maynila, halos isang buwan akong walang maalala. Sabi ng mga kapitbahay, ilang gabi raw akong lumalabas ng apartment ng nakaputing bestida. Tahimik, nakangiti lang at parang may kausap sa hangin. Nang makabalik ako sa ulirat, nasa bahay na ako ni Lola sa Laguna. Nakaupo siya sa tabi ko at umiiyak. Apo, dumating ka rito nang ikaw lang mag-isa. Basang-basa ka, umiiyak, at paulit-ulit mong sinasabi, hindi ako siya. Ang sabi ng aking lola. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating doon. Pero alam kong may isang bagay na gustong matapos si Isabel. Kinontak ni Lola si Father Ricardo, ang paring nakausap ko noon. Nakiusap siya na tulungan kami. Dinala ako ni Father Ricardo sa lumang bahay ni Isabel, kung saan siya nagpatiwakal. Doon daw kailangan gawin ang ritual ng paghiwalay. Sabi ng pare, hindi sapat na palayasin ang espiritu. Kailangan makilala mo muna kung sino ka talaga. Kasi kung mananatili pa rin ang pagkalito mo, doon siya nakakapasok. Gabi, tanging liwanag ng mga kandila lang ang nasa paligid. Nakaayo sa gitna ng sahig ang mga lumang gamit ni Isabel. Ang barot saya, litrato, at isang lumang kwintas na may inisyal na IS. Pinapikit ako ni Padre Ricardo. Tumahimik ang paligid. Tanging maririnig ay ang tik-tak ng lumang orasan at pagaspas ng hangin sa labas. Habang nagdarasal siya, nagsimulan lumamig ang hangin. Ramdam kong may presensyang parating. Biglang bumigat ang dibdib ko. Nang iminulat ko ang mata ko, nasa harap ko na si Isabel. Parehong pareho sa aking panaginip. Puting bestida, mahaba ang buhok, at may luha sa mata. Hindi mo alam kung gaano kasakit, Mara, na mabura sa mundong ito na parang wala akong halaga. Ang sambit ni Isabel. Hindi ko ginusto to. Hindi ko alam na ako ang anak mo. Sagot ko naman kay Isabel. Anak, hindi kita niluwal para agawin mo ang lahat sa akin. Kahit patay na ako pa rin dapat ang may karapatan sa katawan kong yan. Ang muling sagot ni Isabel. Lalong lumakas ang hangin. Tumilapon ang mga gamit. Pumuputok ang mga kandila. Nagsimulang sumigaw si Mara habang ang boses ni Isabel ay tumitigil sa bibig niya. Habang nag-aalay ng dasal si Padre Ricardo, tumumba si Mara sa sahig. Nangingisay ang boses niya. Dalawang magkaibang tono, isa kay Mara, isa kay Isabel.
Tulungan mo ako, Father. Walang makakapigil sa akin. Yan ang mga salita ng dalawang boses. Bumukas ang mga bintana. Pumasok ang malakas na hangin at nagdilim ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Padre Ricardo ang barot saya ni Isabel ay kusa ng sumusuot kay Mara. Tila sinusunog ng dasal ang espiritu, pero mas malakas siya kaysa inaasahan. Hanggang sa biglang may liwanag na bumalot sa buong kwarto. Mula sa kwintas na may inisyal na IS. Nakita ni Lola ang kwintas at napasigaw. Isabel, yan ang regalo ni Papa sa atin. Hindi ka namin kinalimutan. Sandaling tumigil ang galit ni Isabel. Tumingin siya kay Lola. May mga luhang tumutulo mula sa mata niyang puno ng puot. Hindi mo ako kinalimutan, pero bakit mo kinuha lahat sa akin? Ang galit na sabi ni Isabel. Dahil wala akong pagpipilian, Isabel. Pinilit akong pakasalan ni Tomas. Pero alam kong ikaw ang minahal niya hanggang huli. Tahimik si Isabel. Tumingin sa akin. Kung siya ang minahal, bakit mukha mo ang nakikita ko ngayon? Biglang lumapit si Lola sa gitna. Hawak ang rosaryo. Lumuhod siya. Umiyak. Kung kaligtasan ang kailangan mo, kunin mo ako. Ako ang dahilan ng lahat. Ang sabi ni Lola. Umihip ang malakas na hangin. Ang mga kandilay namatay isa-isa. At sa huling segundo, pumasok ang anino ni Isabel sa katawan ni Lola. Tumingin si Lola sa akin. Nakangiti, pero ibang ngiti. Salamat, anak. At tuluyan na siyang bumagsak. Nang matapos ang lahat, sinabi ni Padre Ricardo, natapos na ang sumpa, pero may halagang binayaran. Inilibing namin si Lola at sinama ang gamit ni Isabel. Ang larawan, ang damit at ang kwintas. Pagkatapos ng 1 linggo, unti-unti nang bumalik ang normal na takbo ng buhay ko. Pero minsan, sa gabi, bago ako matulog, nakikita ko sa salamin si Lola. Nakaputing bestida. At sa mata niya, ang parehong titig ni Isabel. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumipat ako sa ibang bayan. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, may nakita akong kwintas sa loob ng bag ko. Yung parehong kwintas na inilibing namin kasama ni Lola. Nang hawakan ko ito, may narinig akong pamilyar na boses sa tenga ko. Hindi mo ako iniwan, di ba anak? At sa salamin sa harapan ko, hindi na ako si Mara.
Minsan, iniisip natin na ang multo ay kaluluwang hindi matahimik. Pero minsan, tayo mismo ang multong iyon, nakakulong sa katawang hindi atin. Ang tanong, kung ikaw ang nasa loob ng sarili mong katawan, sino ang nasa likod ng mga matang yan na nakatingin sa iyo sa salamin?